Dito natin nararamdaman sa ating puso. Pero ang Biblia ang pag-unawa sa salitang puso, ayan po, ay siya po ang kinalalagyan ng talino at pagpapasya. Or the seat of intelligence and decision. Sa makabagong Ingles, ito ay katulad ng pag-iisip o kalooban. Kaya di ba minsan sinasabi, pag ikaw ay nagdesisyon, ano ba yung desisyon mo? Galing ba sa isip mo? Galing sa puso mo? So may mga desisyon tayo sa buhay na hindi natin, ang ginagamit natin ay hindi isip. Ginagamit natin ay puso. Tama po ba? Nung kayo po ay umuo sa altar. Brother, kailan po kayo umuo sa altar? Anong taon? Careful po, kasi baka magalit si Mrs. pag-uwi. 2009. Noong 2009, umuo si brother. Ang pag-uo niya hindi lamang dito. Siyempre, kailangan. Kaya ko ba? Kaya ko bang magtaguhin ng pamilya? Pero ang pag-uo niya ay galing dito sa puso. Tama po, brother. Nung kayo ay umuo, parang hindi So, yun po. At ang puso daw ay ang simbolo ng kalooban ng isang tao. Yan ang sentro po ng ating pagkataong ating puso. So, ang mahalin ng Diyos ng buong puso ay nangangailangan ng pagiging lubos na matapat sa Kanya. Ganun din, nung umuo kayo sa altar. Di ba? Nangako kayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao na mamahalin yung asawa niya ng buong puso. Ito po ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon. Maging lubos na matapat sa Kanya. So, paano natin ngayon inuuna ang Panginoon sa ating buhay? Yan ang tanong. At ang sagot ay ito. Una, magdesisyon tayo na sumunod sa Kanya. We have to decide to obey Him. Yung sumunod kasi sa weekend English, dalawa yung sabihin. Obey and to follow. Tama po. So, uno po, magdesisyon tayo bilang isang Kristiyano na sumunod sa Kanya. Pangalawa, palaguin ang personal na relasyon sa Kanya. Dito po sa Couples for Christ, yan po ang pinakamalaking tama sa akin. Oo, nagsisiligot po ako sa simbahan, pero wala masyadong connect eh. Pero sa Couples for Christ, nung kami po ay sumali nga, dito ko naramdaman na si Lord ay hindi isang Diyos na malayo. Ang ating Panginoon si Jesus, bagamat sa Diyos, siya rin ay naging tao at siya ay aking kaibigan na pwede kong kausapin araw-araw. Pwede kong sabihan ng aking mga problema. Pwede kong iyakan. Yan po ang naging relasyon ko sa Kanya. Tayo po mga Katoliko, dyan po tayo, sinasabi nila dyan po tayo medyo mahina. No? Kasi parang nagsisimba tayo, linggo-linggo, pero wala tayong masyadong connect. At yun ang pinapaalala sa atin ngayon sa talk na ito, sa araw na ito. Palaguin ang ating personal na relasyon sa Kanya. At yung pangatlo, laging kasamahin ng Panginoong Diyos. Always be with God. Sabihin noon, araw-araw mula pagmulat ng iyong mga mata hanggang ipikit ulit sa gabi. Kasama natin ang Panginoon, siya lamang ang ating iisip at hindi ibang bagay. Puntahan na po natin ngayon yung mahalin ng Diyos ng buong isip at buong diwa. Unang-una po dyan ay panatilihing malinis at banal ang ating isip. Paano ba natin pananatilihing banal ang ating isip? Okay. Basahin po natin yung sa unang verse, no? Sa Mateo, mula sa Mateo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunyan na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Yan. Marami pong guilty dyan. Ako po, guilty po ako dyan madalas, no? Pagka nakakita tayo ng sexy, no? At pag tayo nag-isip, ang sinasabi dyan, pag tayo nag-isip ng masama, pangangalunya na. Ano ba yung pangangalunya? Adultery. So, isang malaking kasalanan na pag tayo ay nag-isip ng hindi maganda sa ating mga kababaihan. Pangalawa, mula naman sa Mateo 7:1-3.
Huwag kayong humatol lang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos sa iba. At susukatin kayo ayon sa kanupat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang buwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang prosong nasa iyong mata? So, yan po ang susi para panatiling malinis at banal ang ating isip. Yung pangalawang verse, parang yung sinasabi, di ba? Hipokrito ka naman eh. Di ba? Pagka ito nga, makasalanan ka din, pero kung makangaral ka, no? Wagas, no? Eh, ginagawa mo rin yung sinasabi mo. So, yun po isang malaking paalala sa atin. Pangalawa, sa isip at diwa, gamitin ang pag-iisip ayon sa kautusan ng Diyos. Sa mga katotohanan ng Diyos. So, ibig lang sabihin ito, huwag tayo mag-entertain ng mga bagay na hindi totoo. Sa panahon natin ngayon, dahil sa social media, maraming fake news to, di po ba? Maraming nagpapakalat. Kasi, libre ang YouTube, libre ang Facebook, libre ang TikTok. Kahit sino pwedeng maglagay dyan ng kung ano-ano. Kung hahayaan natin na lahat ng yan ay paniniwalaan natin, eh tayo ay malilitaw. At hindi natin magagamit ang ating pag-iisip sa mga katotohanan ng Diyos. Susunod, punuin ang ating mga isipan ng mga bagay na ukol sa Diyos. Ano po ba yung mga bagay na ukol sa Diyos? Ano po ba yung mga bagay na ukol sa Diyos? Marami po yan. No? Unang-una po yung banal na kasulatan. Tayo po ay namumuhay sa isang secular world. No? Marami po tayong distraction sa mundo. Ang tinuturo ng mundo ay ibang-iba po sa itinuturo ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng Biblia. So, punuin natin ang ating kaisipan ng mga bagay na tungkol sa Kanya. Susunod, yan, alagaan natin at ipagsanggalan mula sa masasamang impluensya. Marami pong paggagalingan ng masamang impluensya. Di po ba? Ang TV, kaya nga, ang TV ay pwedeng okay, pwedeng mabuti, pwede rin masama. Again, depende sa pinapanood po ninyo. Depende sa pinapanood natin. Ganoon din ang Facebook. Ang Facebook ay maganda naman. Kaya lang kung yan ay magiging daan para kayo ay mambash, makipagtalo, hindi maganda ang magiging impluensya sa atin. No? So, kailangan tayo maging mapanuri sa mga nakikita, naririnig natin. No? Para mapanatili natin na yung masamang impluensya ay hindi makaapekto sa ating buhay. Susunod, gamitin ang kaisipan para sa layunin ng Diyos. So, dapat lagi tayo mag-isip ng mga paraan upang maglingkod para sa layunin ng Diyos sa ating mga negosyo, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga samahan. Yun po ang mahalin ang Diyos ng buong puso at diwa. Pangatlo, paano natin mamahalin ng Diyos ng buong kalakasan? How do we love our Lord with all our strength? Ito po, medyo marami po ito. Una, may tatlo pong bagay. Ibigay natin sa Diyos ang ating oras. Lahat po tayo binigyan ng ilang oras isang araw? 24. Wala namang sigurong iba dito, 22 lang. No? Wala naman sigurong iba, 25, nakakalamang. Pare-pareho tayo ng bigay. Ang tanong po ay, paano natin gugugulin ang oras na 24 hours na yan? Pero sa 24 hours na yan, ilang oras po kayo gising? Kung ilang oras po ba kayo matulog? 8, 7, 6. Habang tumatanda ako ngayon, parang 5 na lang. So, gising ako ng mga 24 minus 5, 19 hours. So, ang tanong is, yung 19 hours, paano ko ba siya ginugugol? Marami tayong kailangan gawin lalo na yung mga nanay, mga housewives po, di ba? Marami tayong kailangan gawin.
Wala na akong time magdasal. Wala na akong time kay Lord kasi sa mga anak ko pa lang, hindi ko na alam kung paano. Pero yun po ang challenge. Ngayon pong gabi, nagdesisyon kayo pumunta dito. Tama po ba? Oras po yan. Yung oras na yun na ibinigay niyo ngayong gabi, pwede naman kayo nasa bahay lang, nanonood ng Netflix, or nagkakalikot ng cellphone. Tama po, pero pinili niyo ngayong gabi. Ito isang magandang halimbawa ng pagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Amen? Kasi ganun din po, pagka kayo po ay sa community po, actually minsan na may tawag kaming bingo, no? Pagka bingo, sabihin, mula Lunes hanggang Linggo, merong activity ang CFC. So minsan bihira lang po yun, mag-ibang takot, hindi naman pala yun gano'n. Pero pag nakakabingo kami, nakakapagod po. Totoo na po nakakapagod. Pero tatanungin ko sarili ko minsan, pag hindi ko naman ginagawa, ano naman gagawin ko? Di ba? At remember po, may kasabihan na commercial. Ang pag-iisip natin ay idle o walang ginagawa, yan daw po ay workshop ng devil. Okay? So, idleness is the workshop of the devil. So, mas maganda may ganoon tayong ginagawa. Mas maganda yung oras na ibinugugol natin sa ating Panginoon. Pangalawa, so oras or time. Pangalawa, gamitin ang ating kakayanan upang paluwalhatian ang Diyos. Okay? Kakayanan, sa English, talento. Sino po ba may mga talento rito? Taas po kamay. Lahat po tayo may talento. Tama po ba? Sino may mga talento sa pagkanta? Kasi re-recruit na namin. Pagkanta, pagtugtog ng gitara, maraming iba't ibang klaseng talento, hindi lamang sa pagkanta, maaaring sa pagbabasa. Kunyari yung mga lector at commentator sa banal na misa, yun ang kanilang talent. Sa totoo lang po, minsan yung pagwawalis, talent po yan. Hindi po lahat ng tao magaling magwalis. Ako, minsan napapagalitan pagka sinusubo ko magwalis, hindi raw ako magwalis. Marunong magwalis. So, sabihin, lahat po tayo ay may kanya-kanyang kakayanan. Ang tanong po, yung kakayanan ba na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay ibinabalik natin sa Kanya. Ginagamit natin para sa Kanya. Kasi kung meron kayong talent na itatago nyo lang, hindi po yan mamumunga. Tama po ba? So kung meron kayong talent, ito na po ang pagkakataon nyo na ibalik at ibigay sa ating Panginoon. At yung pangatlo is all about treasure or kayamanan. No? Magkaroon ng tamang saloobin ukol sa kayamanan. Ang tamang saloobin ay ang paniniwalang ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Lahat po ng posesyon natin sa mundong ito ay galing po lahat sa Diyos. Sa maniwala po kayo sa hindi. Wala po kayong pag-aari na hindi galing sa Kanya. Kasi nilikha niya po ang lahat. Lahat ng nasa langit at lupa ay pag-aari niya. Ito, ang kahulugan nito, tagapangalaga lang tayo ng binigay ng ating Panginoon. So ang tanong, paano natin gagamitin yung mga ibinigay sa ating kayamanan ng ating Panginoon? Dito papasok yung pagbabalik ng ating kayamanan. Pag tayo ay pagdumaya operatory sa misa, pag tayo ay naglagay, yan po ay pagbibigay ng ating kayamanan sa Panginoon. Merong sigurong iba na skeptic na, bakit ako kailangan magbigay sa simbahan? Later on, bakit ako kailangan magbigay ng tithes sa CFC? Actually, hindi naman kailangan ni Lord din. Tama po. Hindi kailangan ni Lord yung binibigay natin. Pero, sa pamamagitan ng pagbibigay na kung anong meron tayong kayamanan, ay napapakita natin ang ating pasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. Hindi kailangan ng Panginoon ng ating kayamanan, pero sa pamamagitan ng pagbibigay ng kayamanan natin, napapakita natin ang pagganti sa Kanyang kabutihan sa atin. Amen po?
Yan, may isang magandang kwento, isang magandang verse po tungkol sa pagbigay ng kayamanan. Babasahin ko po, no?